Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto sa eastern sections ng ating pong bansa. Ang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat nang dahil po sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Occidental Mindoro, Palawan at kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa localized thunderstorms. Ang buong Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang ilagang silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:45 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, ito pong si Puerto Princesa City Councilor Elgin Robert Damasco kinumpirma na nakatatanggap ng pagbabanta sa buhay matapos pong ibulgar ang patungkol sa Master's and Doctorate Degree Scam sa Department of Education. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Pasok! Kinumpirma ni City Councilor Elgin Robert Damasco ang umani natanggap niyang pagbabanta sa kanyang buhay bunsudan ng patuloy niyang pagbubulgar ng usapin patungkol sa Master's and Doctorate Degree Scam sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sa kanyang privilege speech kahapon sa ika-16 na regular na sesyon ng 18 Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa, taas ang inilahad ni Councilor Damasco ang natanggap niyang text message na siya na raw ang susunod matapos siyang murahin mula sa hindi nagpakilalang individual. Natanggap raw niya ang text message ilang araw makaraan niyang kalkalin ang patungkol sa Master's and Doctorate Degree Scam na nakapanloko na mahigit 1,000 mga guro mula sa Puerto Princesa at Palawan. Bagamat hindi raw siya natatakot sa maaaring kahinatnan ng kanyang ginagawang pagbubulgar dahil sa bahagi naman ito ng kanyang trabaho. Una bilang media at pangalawa ay bilang public servant ay iba yung pag-iingat pa rin daw ang kanyang ginagawa bagamat malaki ang pangamba ng kanyang pamilya. Ayon kay Damasco, hindi na lamang umuna siya masyado maglalabas maliban na lamang sa mga napaka-importante mga appointment na may kinalaman sa kanyang trabaho bilang lingkod bayan. Samantala, tiniyak ni Damasco na hindi raw siya mapipigilan ng pagbabantang ito sa kanyang buhay dahil magtutuloy-tuloy ang kanyang pagkalkal sa usapin hanggang mapanagot ang dapat managot. Ako, si Rod Evangelista ng GMA sa Radyo Palawan, dapat ito. Samantala mga kaibigan sa kaugnay na balita, ito pong si Konsihal Damasco naniniwala na may kinalaman ang Master's and Doctorate Degrees Scam sa pagpaslang kay Attorney Joshua Abrina. Super Radio Local News. Detalye ko ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Pasok! Naniniwala si City Councilor Elgin Robert Damasco na may kinalaman sa usapin ng Master's and Doctorate Degree Scam ang nangyaring pagpatay kay Attorney Joshua Abrina. Ito ang tahasang sinabi ni Councilor Damasco sa kanyang privilege speech kahapon sa ika-16 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Damasco, isa raw ang Master's and Doctorate Degree Scam sa mga iniimbestigahan ni Attorney Abrina bago itutuloy ang magbitaw sa Department of Education Palawan at bago ito mapatay ng hindi pa nakakilalang salarin. Ani Damasco, mas malaki at mas malawak pa ang naturang scam kung ikukumpara sa item or transfer for sale na siyang naging dahilan ng pagkakasuspende
the Schools Division Superintendent ng Palawan, Elsie Barrios, at dalawa pang mataas na opisyal ng DepEd. Milyong piso daw kasi ang pinag-uusapan sa labang ito scam, kung saan nagbayad ang mga niloko mga guro ng nasa 60 to 80,000 pesos nang walang napala. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan at tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:49 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala si Mapag Balita, Palawan nakapagtala ng pinakamalaking ambag sa regional industry ng Mimaropa. Super Radio Local News. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, paso! Ang Palawan ang nakapagtala ng pinakamalaking ambag sa regional industry ng rehiyon ng Mimaropa. Sa kabuang industry sa Mimaropa, 37.2% ang naging share ng Palawan. Kasunod dito ang Oriental Mindoro na 29.3%. Pangatlo ang Occidental Mindoro na may 12.0%. Habang pang-apat ay ang lungsod ng Puerto Princesa na may 10.0% share. Panglima naman ang probinsya ng Marinduque na may 5.8% at ang pang-anim ang Romblon na may 5.7% share sa industry ng rehiyon. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita, 600 sako ng bigas na ipamahagi na sa mga bayang tinamaan ng bagyong Upong. Yan po sa Calamianes, mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Umabot sa 600 na sako ng bigas ang inapamahagi sa mga bayan ng Coron, Colyon, Linapacan at Busuanga sa ilagang bahagi ng Palawan bilang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Opong at sunod-sunod na sama ng panahon. Ang pamamahagi ay sinagawa ng pamahalang palalawigan ng Palawan sa koordinasyon ng Office of the Civil Defense o OCD Mimaropa sa pamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at katuwang ang Philippine Navy, mga Municipal DRRM Offices at Provincial Disaster Risk Reduction Auxiliary Incorporated. Sa kabuang ayuda, 200 na sako ng bigas ang naipamahagi sa bayan ng Coron, 150 naman sa Busuanga, 150 rin sa Colyon at 100 naman sa Linapacan. Ipinamahagi ang mga ito mula October 11 hanggang 14, 2025 sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Bukod sa bigas, nagkaloob din ng PDRRMO ng mga search and rescue equipments sa ilang barangay sa Colyon, Coron at Busuanga. Nagsagawa rin ng inspeksyon sa mga automated weather system upang matiyak ang kahandaan ng mga komunidad sa harap ng mga kalamidad. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan po natin si Super Wilmar Abreya. Department of Health Center for Health Development Mimaropa nagpaalala sa wild diseases ngayon pong tag-ulan. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya sa Balita Paso. Nagpaalala ang Department of Health Center for Health Mimaropa o DOHCSD Mimaropa laban sa wild diseases ngayong tag-ulan o ang waterborne diseases, influenza-like illness, leptospirosis at dengue. Ang water and foodborne diseases ay dulot ng mga mikrobyo, virus at parasite na nakukuha sa mga kontaminadong tubig at pagkain. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pagsusuka, panghihina, pananakit ng tiyan at pagtatae. Samantalang influenza-like illness o ang malatrang kasong sakit ay mga nakakahawang sakit na dala ng iba't ibang bakterya o virus kagaya ng flu virus. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo at katawan, masakit na lalamunan, panghihina at sipon. Agad umanong kumonsulta sa doktor at sa pinakamalapit na health center, pasilidad o ospital para sa tamang payo at angkop na gamutan kung may sintomas ng sakit at labanan ng wild diseases. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Twilight, gaan ng may kasama. Alas 5:54 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig
Pamahalaan Panlalawigan po ng Palawan tumanggap ng ICT equipment mula sa BLGF Mimaropa. Super Radio Local News. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan. Super JB Juanich sa detalye ng balita. Pasok! Nakatanggap ng mga Information and Communication Technology o ICT equipment sa pamahalaan Panlalawigan ng Palawan mula sa Bureau of Local Government Finance o BLGF Mimaropa sa isang turnover ceremony na ginanap nito October 20, 2025. Personal na inilahad ni Acting Regional Director Denny M. Kunag ng BLGF Mimaropa ang mga kagamitan na kinabibilangan ng laptops, desktop computers, tablet at printers. Tinanggap ang mga ito ng Executive Assistant Christian Anthony Villon bilang kinatawan ni Governor Amiroa Alvarez kasama si Provincial Assessor Yuvica M. Colbe. Ayon sa BLGF Mimaropa, layunin na pamamahagi ng ICT equipments na masuportahan ang digitalization ng mga serbisyo ng Provincial Assessor's Office, kabilang ang assessment ng real property, tax mapping system at ang maayos sa pagpapatupad ng buwis sa lalawigan. Isang Palawan sa 2 lalawigan sa bansa na nakatanggap ng ICT assistance mula sa BLGF na bahagi ng programa nitong palakasin na kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng epektibong serbisyo sa publiko. Ako, si JB Juanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, 5 minuto na ho bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Palawan. Samantala ito pong si Bishop Socrates Misiuna, hinimok ang mga mananampalataya para sa tuloy-tuloy na panalangin para ho sa misyon. Super Radio Local News. Si Super Wilmar Abreya, mayroon pong detalye ng balita. Pasok! Hinimok ni Bishop Socrates Misiuna ang mga mananampalataya na maging persistent sa panalangin para sa misyon sa kanyang homily sa isang misa sa Immaculate Conception Cathedral kaugnay sa World Mission Sunday. Pinaalalahanan ni Bishop Misiuna ang lahat na nabinyagang Kristiyano ay tinawag bilang mga misyonero. Sa homily ng obispo, nanawagan ito ng tuloy-tuloy na panalangin lalo na para sa misyon ng simbahan at para sa mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa serbisyo sa gospel. Pinaalalahanan din ito ang mga mananampalataya ng kanilang shared vocation na aktibong makilahok para sa misyon ng Panginoon. Inimbitahan din ito ang komunidad na mag-alay ng mga material support para sa missionary work. Ako, si Wilmar Abrera ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, pinaghihinala ang debris mula sa rocket ng China natagpuan sa karagatan sakop ng Batara sa Palawan. Super Radio Local News. Kami ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumriaga sa detalye ng balita. Pasok! Na-recover ng PRP Lolinato tuong ng Philippine Navy ang isang pinaghinalang debris mula sa rocket ng China sa karagatang bahagi ng 12.17 nautical miles ng Rio Tuba, Batara sa Palawan. Ayon kay Lieutenant Commander Ruel Gutierrez, ang commanding officer ng PRP Lolinato tuong na-discovery ng kanilang unit ang naturang debris habang pabalik na sila sa Second Lieutenant Lagare Pierre sa lungsod ng Port Princesa matapos ang sinagawang Maritime and Sovereignty Patrol. Noong una ay nakala pa nilang bahagi ito ng lumubog na bangka, ngunit ng kanilang lapitan at suriin ay napag-alamang tila galing ito sa pinalipad na Long March 8A rocket ng China. Dahil sa itsura at marka nito na bandila ng China, agad naman sila nagsagawa ng retrieval operation, subalit naging hamon ng operasyon dahil sa masamang kondisyon ng panahon at sa malaki at mabigat na sukat ng debris. Sa kabila ng mga pagsubok, matagumpay na recover ng group ang naturang debris at dinala sa lungsod ng Puerto Princesa para sa dokumentasyon at disposisyon. Matatanda noong October 16 ay nagpalipad ang China ng kanilang Long March 8A rocket, kaya't paniniwala ang posibleng bahagi ng naturang rocket ang na-recover na debris sa karagatan ng Palawan. Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.